Take note of that. Dahil pangkaraniwan, ilalagay ko sa exam ko is shortcut key. Kasi gusto kong kamusaduhin niyo lahat sa shortcut key niyan. Because I want everyone to be a keyboard proficient when using AutoCAD. So, ito activity ko ng mga estudyante ko ngayon sa Malbar na hindi drafting. So, ito yung ginawa nila kanina. Diba? Galing nila. Compare naman sa inyo, drafting talaga kayo. Sana magalingan nyo rin. Magiging complacent na kasi yung mga drafting ng student ko. Hindi na sila nakikinig, parang alam na nila ang lahat. Ganun na ginawa ng Sonora. Akala mo mga geniuses, ayun, bagsak. Sa quizzes. Pare-pareho pala mga busy-busy yung mga yun eh. Akala nila, alam na nila ang lahat. O, ganun din ba gagawin nyo? Alam nyo mag-plot manually, pero alam nyo ba mag-plot sa AutoCAD? Hindi, di ba? O, ano mga pinag-drawing, circle, para mga tulig. Tapos tingin nyo, bibigay kong grade doon sa activity. 0. Ano sa tingin nyo magiging grade nila? 87 na lang, ang highest grade na makukuha nila. Kakaonan pa ba ang mga taga-Zamora? Hindi na. Ang gagaling eh. Mabastos pa. Okay, let's start with the line command. So you can use the line command. Dalawang paraan para gumamit ng line command. You don't know the shortcut key. Ayun, nakikita niyo yung ribbon natin? Yun. Basag. Ano basag? Cellphone. Okay, so we have here yung ating line icon. You can click on that. Line command. Kita nyo naman. Doon sa ribbon. Pag ang ribbon na nakikita nyo ay iba, alam niyo naman kung paano palitan yun, di ba? Switch sa, ano yan? Workspace switching. Sorry naman. Yan. Then, the other way, eto, pagpasdan, lagi nyo titignan ang ating command line bars. Ay! Kanina pa kita tinititigan dyan, ha? Hindi ka makakuha sa tingin, eh. Kasi dadamay mo buong class nyo. Laging titignan ang command line bar. So, nakalagay dyan, kapag ginamit natin ang line command, so let's use L, enter. Lagi may enter ha. Hindi yan itong sunod kung walang enter. L, enter. Tingnan, specify the first point. Click anywhere on your screen. Kapag gusto nyo ng perfect horizontal or vertical, then you can use the F8 or ortho. F8. Diba ginamit nyo na yan? Then, if you want, kung meron tayong mga angle or yung tinatawag natin freeform ng ating line command, then, i-turn off nyo yung F8, F8 din. F8, F8. Nakita nyo? O, kung ganyan, halimbawa, gagawa tayo ng perfect square na merong sukat na 200 by 200. So, pupunta muna kayo kung saan direction, pupuntahin ang linya, nakita nyo? So, ini-aim ko is papuntang right. Type ang sukat. Kita nyo ang sukat, 200. Kita? Enter. Lagi may enter ha. Ayan. So, paano sunod natin? Pababa. Ano ang ating tatay? 200. Very good. Papuntang kanan. 200. Okay. Ano sunod? C, enter. Very good. Next. Alam na kung paano line. Next command. Next command is the construction line. The construction line command creates line of infinite length which passes through 2 points. So, point 1 and point 2. Infinite line yan. Wala katapusan. Saan ginagamit ang construction line? Saan yung ginamit ang construction line o kayo ay nag-drafting?
Para po bang Para guidelines. So, yes. Yun. It serves as the guidelines. Gusto naman sa manual drafting guidelines ang kanyang silbi. So, paano natin ginagamit si construction line? The shortcut key is XL. XL. Extra large. XL. Yan. So, nakalagay dyan, pwede kayo gumamit. Ang tawag dito is the command option. You can create a horizontal construction line, a vertical, angular, bisect, and offset. Okay, let's start with creating. Madali lang naman to, para hindi lang gumagawa ng linya. Click point 1 and point 2 if you want it to be vertical. Point 1, point 2 na, ito yan. O, pag horizontal, ganyan. Kapag vertical, ganyan. Kapag angular, turn off nyo F8. Kita nyo? And it is an infinite line. Kita? So, it passes through 2 points. Point 1 nyo, then yung 2 points nyo, pwede nyo paraminin. Infinite yan. Kita? Diba? It's an infinite line. Ha? Burahin na natin lahat. So, ginagamit siya pangkaraniwan as a guideline sa pag-drawing ng mga poste. Especially in AutoCAD. Ng ating mga columns. Next. Naintindihan ng construction line. XL. Next one is yung tinatawag natin polyline. So, based on the definition, polyline or P-line command is like a line command. Kapareho niya raw ang line command, except that the resulting object may be composed of several segments like line command, but it forms a single object. Lagi niyo tandaan yung ano yun, yung definition na yun. So, pagmastan or ang shortcut key for polyline command is PL. Kung ang line command is line, then polyline is PL. Kaintindihan? Pag ang paginagamit ko sa inyo ay PL, PL ang gagamitin nyo. Huwag line command. Paano kayo mahalata? I will show you. PL, enter. So, I'm using the P-line command. O, pagmasdan pinag-iba nila. Nagawa rin tayo ng perfect na square using the kamukha kasi siya ng line command. So, ano pinag-iba niya? Mapapansin niyo yan mamaya. Ha? the asterisk? Yan. May pinag-iba ka? Ano? May pinag-iba ba yan? Ay, tinimaan ng mga timang. Nakita yung definition kanina. Sabi ko, tandaan nyo kung ano ang definition. Di ba kayo wala ba yung reading comprehension? O, ito, ang definition. Baka naman nakalimutan nyo na. O, ayan. A polyline or P-line command is like a line command. Except, maliban, the resulting object may be composed of several, ilang segment meron yung ginawa natin? Apat, diba? So, which form a single object. Kapag apat ang segment, ilang object yun? Pag apat ang segment using line command, ilang object yun? Apat, diba? Sa polyline, isa lang. Kahit apat na segment yan, kahit ilang libong segment yan, if you use a polyline command, it is considered one object. Paano natin malalaman yon? Sa AutoCAD. Pagmasdan, kapag sinelect ko yung mga segment, ano napansin? Iisa lang, di ba? O, ilan ang isa-select ko dyan para maselect ko yung apat. While yung ating rectangle or square na dito natin using a polyline, isa lang siya. Diba? So that is the difference between a line and polyline. Malalaman nyo ang importance kung bakit kailangan meron tayong kahit ilang segment yan considered as one object. There are certain occasions
na kailangan natin na gano'n ang ating object. Now, yun lang ba ang talent ni Polyline? Pagmasdan ng ating command line bar, ito. Pag ginamit natin si PL, same na same A-line, di ba? L, enter. Specify the first point, right? Same na same. PL lang ang kanya. But, if you specify your first point, ano ang napansin nyo sa command options natin? Sa line, undo, close lang, di ba? Ito may R, back with, length, undo with. So, let's start with the with. Yan. With. Ano ang nakalagay diyan? Specify starting with. So, let's use 50. Enter. So, specify the ending with. 50 again, para straight lang. Ano napansin? Oo, tumaba. Yan, tumakal. Sorry. Hindi na kasi ako tinatamaan siguro. O, kumapal. Ang ating linya. So, ang kapal na ginawa niya is 50 from the center. Both sides. Kakain yan. So, ayan. O, bumaba tayo ng ito. O, ayan. Meron na naman. Lumabas na naman yung ating command option. R, close, up with, length, move with. So, gamitin din natin ng with. Ayan. So, ang starting with natin, let's say, gagawa tayo ng ating arrow. Yan. Mas makapal dapat, di ba? So, kanina, 50. Ano ang mas maganda natin ilagay? Para mas makapal siya. So, mga 100, ano? 100. O, paano tayo magkakaroon ng point sa dulo? What is the width na ilalagay natin? What value? Talaga? 1. Bantay yan pag 100. 1 set. Ano ba ganyan? Ano yung dapat sa dulo para maging arrow siya? 0. Sino yung nagdaling 0? Yan. Very good. Magaling talaga ng ating ano. Ano ba? Si Guanyo, si... Hindi, Girl Scout din. Eh, boy. Bakit mo na Girl Scout? Boy Scout lang talaga. Hindi na kay boys. O, 0 daw. Ilagay natin para maging pointed siya. Di ba? So that is how you use a with. Di ba? And with it, yung dulo, anong with doon? 0 para pointed. Di ba? So, yan ang polyline. Meron siyang with, meron siyang, and it is considered as a single object. Kita nyo? Kahit ano i-select ko sa kanya, it will be considered as a single object. Yan, diba? Yung isang object lang. Ano ba ang kahalagahan nito? Say, kapag kayo ay gumagamit ng line or polyline, pagmasdan na, PL, enter. Click anywhere on your screen. Read natin. So, let's say 50. 50, enter. 50, enter. Yan. Click. Let's say click. O, paano natin magagawa ito na perfect? Pag kinlose ko itong ganito, yan. Ano sa tingin nyo ang magiging product natin? Perfect square? No. Ano? Ayun, may bungi. Kita nyo? May bungi. Ano dapat ang ginawa natin para walang bungi yan? Close. Tingnan nyo pag ginamit natin ay yung close. That's why ang pinapagamit ko lagi ay close. See, enter. O, diba? Walang bungi. So, see, enter. Kapag gusto nyo, walang bungi, ha? Kasi yan, kapag hindi close ang ginamit nyo, lagi yan meron kapiraso, kulang. Bungi. O, naiintindihan? O, next, ano natin? Next command will be the rectangle. You are familiar with the rectangle command, di ba? Ito ang kauna-una ko in-introduce sa inyo command. Shortcut key for rectangle is REC. Pagmasdan, REC, enter. O, let's create a perfect square like this. O, paano na tayo gagawa ng perfect square like that? What is our value? At, naging at, ha? Dahil dalawa ang hinahanap kay rectangle command.
Mga tuligin kayo. At, lagi yung pisaan. If ang value na hinihingi sa isang entry is dalawa, lagi yung simula ay at. Kakaintindihan. So let's start with the add value. Paano tayo gagawa ng ganitong rectangle? Yan, yung ganito, kamukha. Or square. What is the value? At 200. 200. Tama. Lahat pa 100. 200. Perfect. 200. O, ayan, diba? So, this one is created using a line. This one is created using a polyline. Ano ang pinagkaiba ni rectangle? It is the same as polyline. Isang object. Kahit yan? Okay, kagatin mo. Next. Nakita naman may lamok, patayin mo. Binaby mo yata eh. Bulang ka sa love life. Pag love life ka, binaby mo na lamok. No. Lamok ang ginawa. Next. You are familiar with the polygon command. So polygon, there are two ways on how to do a polygon command. Yung tinatawag natin, inscribe and circumscribe. Eto, tingin dito. Lagi niyo pagmamasdan. Pag ang vertices ay to match doon sa aking circle, then it is inscribed. Pag ang vertices ay ang line or segment ay nag-touch sa circle, then it is circumscribe. Kaya yan? Then, ang ating polygon ay may minimum size of 3 and maximum of 1,024. Take note of that. Why do you think 1,024 ang pinakamaraming pwede natin i-drawing the sides using a polygon command? A minimum 3 kasi kaya nyo yun. Bakit ang maximum ay 1,024 lang? Pwede namang 5,000 plus. Pwede namang 1,025. Bakit 1,024? Ano sa tingin nyo ang tsura ng 1,024 side? Almost a circle. Eh bakit mo pa dadamihan? Eh almost a circle na siya. Excuse me. Oh, let's use the polygon command. POL. Enter. Gamitin natin ang 1,024. Click on the center point. Oh, let's say circumscribe tayo. Ano ang nakikita yung image? Is it a polygon or a circle? Circle. Oh, alam niyo na kung bakit 1,024 lang. Kita mo yan kung malaki ang object. But if it's this small, then hindi niyo kita yan. Makikita niyo lang na ito pala ay polygon. Dito tayo tumingin. Alam niyo naman selosa ako. Gusto ko ako lang ang attention kapag ano nakita niyo dito? Hindi na bilog yan, mga kubad sa'yo. Ayan o, sa segment talaga yan. Bawat nodes na yan is equals to one segment. So it is composed of 1,024 segments. And mukha na siyang donut. Ayan. So that is your polygon. So again, oo, tama, oo, tama. Let's create a circle muna. So let's create a 200 radius na circle. So ito ang circle natin na may 200 radius. Dalawahin natin para masaya. Para makita nyo ang difference ng polygon, ng circumscribe, and inscribe. Let's start with POL. Gawin natin piatos. So, ilang size meron ng piatos? 6. Saksakin mo kayo. Kailan pa naging pentagon ng piatos? Pag nakabili kayo ng pentagon ng piatos, kayo na. Ang VIP. O yan, 6. Enter. O yan, specify the center. So, yung center natin is the center of circle. Para makita nyo lang. Click. Let's start with the inscribe. Yan. So, ang
inscribe ay nandoon sa dulo or sa sulok ng ating polygon and it is on the vertex. Kita niyo yan? So, yung ating polygon na may radius na 200, ganyan ang itsura. How about polygon na may 6 sides, na may center din dito sa ating circle, pero circumscribe tayo. Kasi, ilagay natin dito sa ating circle. Ano napansin nyo? Nasa labas at mas malaki ang circumscribe. So, ang nag-touch kay polygon and circle dito sa ating circumscribe is the center of the segment while in-inscribe the vertex of the polygon and the circle. Naintindihan? Naintindihan kung paano gumawa ng polygon? Again, paano gumawa ng polygon? P-O-L, enter the number of sides. So, if I ask you to draw an 8-sided polygon or octagon, type nyo ang 8. Ano ang kasunod ng 8? Enter. Very good. Then, click anywhere on your screen for the center of your polygon. Kamili. Kung inscribe or circumscribe. Let's say circumscribe. Ilagay ang radius. Kung ang radius nyo ay 20, then you can create an octagon with a radius of 20. Dali lang, di ba? Nakakalito lang sa una, pero babasahin nyo lang kung anong pinapagawa ng command timer sa inyo para hindi kayo maluto. Ang boys talaga, wala na natutunan. Kayo ang uunahin ko ha. Magkakaroon tayo ng practical quiz. Hindi yung activity ha. Quiz. Oo, practical. Oo, nagiging parang na rin ang mga cutie pie na to. Bakit ba pag nagsasabi ang teacher niyo sa inyo na halimbawa quiz, hindi niyo ba naririnig quiz? Kayo ba ay tinala ng kaparot, nagkaroon ng kamay at paa, at nagmukhang tao? Hindi naman, di ba? O, isa pa yan sa karakteristik ng parot. Yung nanggagaya na lang ng sinasabi ng teacher. Di ba yan yung mga parot? Yung, kung halimbawa sinabi kong, tulig. O, yun, sasabihin din niya, tulig. Yes. Open notes kaya. Ayan, na nararating natin, di ba? Circle analysis, draw, circle. But there are several methods on how to use or draw your circle. I will show you. What do you think is the shortcut key for circle command? C. At dali, di ba? Timang rin ang timang. C, enter. Okay. Makikita niyo dyan ang different command option under circle command. We have the 3P or 3 point, 2P or 2 point, and we have the TTR or tan radius. TTR, bastos. Ayan ang gusto niyo pasa ko dyan, yan. Tan radius na lang, o yan. O siya, let's try. So, by default, ang ginagamit natin is center point 1. Ito, yan. So, center point and another point outside the circle. So, ginagamit natin yan is radius. Pwede diameter, pwede radius. So, pag ang mga given ko ay diameter, then you can click on the option diameter, di ba? Pero kung radius naman ang given, then just type kung ano ang radius na ibinigay ko. Kakainin yan? So, how about yung iba nating option, like 3P? O, let's start with 2P. Halimbawa, ito ang situation. We have a line here. And another line here. Yan. O, hindi ko alam, masukat. Paano ko yan magagawa ng circle na saktong-sakto from here to here, eh hindi ko alam ang gitna nito kasi kung napagmatan nyo, wala akong ginamit sukat, di ba? And by default, center point ang ginagamit natin. If I use circle command, na ang gamit natin ay center point, lamang-lamang, hindi ko yan masasakto. Nakita niyo yung kabila?
Labis, di ba? So we can actually use yung 2 point na tinatawag. So ano yung 2 point na yan? End to end kasi yan. Kita? Oh. So kung walang sukat, nandiyan, and you want to create a circle joining the two segments, you can use 2 point. How about yung tinatawag natin 3 point? Ay, alam niyo na, 3 point ang ginagamit. So let's start with this one. This one. So I am joining several points, tatlo. It is joined here, there, and everywhere. Yun. Diba? Oh, how about the tan-tan arc? That is tangent, tangent. Ano ba tinatawag natin tangent? Point of tangency. Arboy, hindi alam kung ano ang point of tangency sa maths. So, point of tangency in math is meron kayo at a certain point, your line connects with the edge of your circle. That is the point of tangency. Yun yung pinagbahaluan natin. Now, if you have a line like this one, so itong mga circle natin ay depende sa like this one, then point of tangency and tangent, then you need to create a radius. If you have a radius of halimbawa 300 and you need a point of tangency among this segment, then you need to use the tan radius. Specify the point of object first tangent. So let's say dito, kita nyo, pagmasdan yung green na lumalabas sa ating mouse pointer. Diba? Para siyang circle na may nakapatong na linya. Yung kulay green? O, that is a symbol of tangency. Nakita nyo, the first tangent. So this one is your first tangent. Ano nakalagay sa ating command line bar? Specify the second point of tangency. Then, ito ang ating second point of tangency. Then, specify the radius. Ano napansin niyo sa radius natin? 450.529. So, with the tangency of from here and here, yung pinilit ko, ang radius na sinasabi ng circle ay 450 ang ilalagay ko. Enter nyo lang. And you can create with the point of tangency here and there. Then, given na ang radius. Si AutoCAD na ang magsasabi sa inyo ng radius, 450.159. Kaya nga, ang tawag sa kanya ay tan radius. Tangent from one object, tangent from another object, radius will be given by AutoCAD. Kain din yan! Tapos hindi magagamit, Qtify. Ayan, puro bilog na lang na ano. Next command! Pag tumating na tayo doon sa art command, ito medyo malawak to. Kung sa tingin nyo malawak na ang polygon, kung sa tingin nyo medyo complicated na ang circle, mas complicated ang art. Why? Mas maraming options si art compare sa ibang commands. Ouch! Pero, ilan lang ang papagamit ko sa inyo dito? Hindi magalala. So, we have here combination of arts in art command. Pagmasdan. So, art command allows you to draw art of a circle. There are numerous ways to define an art. So, by default, ang default method niya is the 3-pick point. 1, 2, 3. Always remember! Ididikit ko yan sa ano mo ha. Ididikit ko yan sa tenga mo. Meron talaga ako. Hindi mo nabawas yung RCA mo na. Ayun na. O, ito ang ating art command. Kita niyo yan? So, by default, it is 3-point art command. So, A, enter. So, you have here your art command. Pagmasdan, ang 3-point art natin. 1, 2, 3. So, you have created an art. It's as simple as that. Ano napansin nyo sa direction ng ating art? Papunta saan ang ating art? Ano ang direction? The counter. Lahat ng art natin is counter.
wala tayong arc na clockwise ang direction. So if you want to establish an arc, wala kasi ako ito. Oh, pag-masdan ng mga bata. Magkano oras na? Oh, pag-masdan. Ay, makinig. Again, remember, pag-drawing tayo ng art, 3 point, 1, 2, 3. You will need to draw that. Now, pag-masdan kung paano tayo mag-drawing ng art. Pangkaraniwang ginagamit sa art is paggamit ng direction ng swing ng door. Di ba pag nag-design tayo, swing ng door. So, hindi lagi yung swing ng door natin ay, di ba tayo pag gumawa ng pinto ko ganyan, yung floor panel, o di ba, ganyan. May problema. Wawak man. Ito doon, kita nyo. Ayan, kita nyo na. Ayan. Tingin. Ang problema, hindi lagi ganito. Direction natin na door. Meron din sa tayo papaganto. Diba? O, meron din papaganto. And another one is, so we have different direction of art. As you can see, pwede tayo bumuha dito ng perfect circle. Diba? So, kapag ganito ang ating pinto, saan tayo mag-i-start ng ating point sa art? So, we will start here. Second point is here. And the third point is here. So, we have created an arc, right? Bakit? Dahil pa-counterclockwise na tayo. Diba? Counterclockwise. Eh, pag dito, saan ako mag-i-start? First point. Dito. Second point. Dito. Third point. Dito, diba? Dali lang intindihin. Ngayon, madaling intindihin yan kung ganyan nga ang problema natin. Eh, meron niyang, sabi ko nga, may sukat lahat yan. Paano natin lalagyan yung sukat? Diba? And sometimes, meron tayong arko na ganyan. Hindi, ganito. So, paano ang gagawin natin pag ganyan na ang nagiging problema? Sunod-sunod. Mabasag. Pero pa ang pamalit rin yung yan. Ayaman. Daming TV. Okay. So we have here your options in art. Pagmasdan. Ayan, ang dami, di ba? So I will discuss yung tinatawag natin start, center, end. O yung tinatawag natin SCE. Start, center, end. So kapag ganito ang ating problema, ito, sabi nila lang,